Isang kuweba na unti-unting nilalamon ng baha. 12 bata ang natrap sa loob at may mga bayani na handang magtulungan para sa isang imposibleng rescue mission. Maililigtas pa ba sila ng buhay? O mas marami lang ang malalagay sa panganib? Balikan natin ang survival film na 13 Lives. Hango sa totoong kwento ng Tham Luang Cave Rescue sa Thailand. Isang pigil-hiningang pangyayari na pinanood ng buong mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. June 23, 2018. Ban Chong, Thailand. Panalo sa practice game ang Wild Boars football team. Masaya ang lahat. Nagbibiruan ang mga bata pagkatapos ng laro. Balita ko SpongeBob daw ang cake mo. Biro ng isa kay Prem, birthday niya ngayon. At imbitado ang buong team. Pero dahil maaga pa, bago ang party mo, punta muna tayo sa kuweba. Aya ng isa. Mabilis pumayag ang lahat. Nakangiti silang pinapanood ng 25-year-old na coach. Mabuti pa, samahan ko na kayo. Sandali lang tayo, sabi niya. Nagunahan sa bisikleta ang mga bata, maliban sa kuya ni Prem. Hindi siya sasama. Tutulong pa raw siya sa pagluluto sa bahay. Pagdating nila sa bungangan ng Tham Luang Cave, nagbigay galang muna sila sa dambana ng prinsesa. Masayang tumakbo papasok ang 12 bata, nagtutulakan pa. Sa likod nila, ang coach. Hindi nila alam, sa labas, unti-unting dumidilim ang langit, hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Nakarating sila sa ikatlong chamber. May tubig, pero mababaw lang. Nagtampisaw ang mga bata. Palalim ng palalim ang nilalakbay nila. Ito na ang pinakamagandang part, sabi ng isa. Pumasok sila sa makitid na daan, puno ng stalactite. Napansin ng coach ang patak ng tubig sa bubong ng kuweba, pero nagpatuloy pa rin sila. Alas 7 na ng gabi, basang-basa si Buahom pagdating sa bahay ni na Prem. Siya ang nanay ni Chai, ang pinakabata sa team. Naroon na ang ibang mga magulang, pero wala ang mga bata. Pumasok daw sila sa kuweba, sabi ng tatay ni Prem. Hindi ba dapat sunduin na natin sila? Nag-aalala si Buahom. Sa radyo, may mas nakakaalarma pang balita. Maagang darating ang habagat, at tuwing habagat, binabaha ang kuweba. Pagdating ng mga magulang sa lugar, naging totoo na ang kinatatakutan nila. Maputik na sa labas ng kuweba. Ang nakita lang nila, ang mga bisikleta ng mga anak. Gusto nilang pumasok, hahanapin nila ang mga bata. Pero hinarangan sila ng park rangers. Delikado na raw. Paulit-ulit tinawag ni Buahom ang pangalan ng anak. Nag-e-echo ang boses niya sa loob. Pero walang sumasagot. Alas 12 ng hating gabi, dumating ang Navy SEALs. May dala silang mga tangke ng oxygen. Kasunod ang gobernador. Papasok ang mga tao ko na naka-scuba gear, sabi ni Captain Arnott. Lumusong na sa tubig ang Navy, hanggang leeg ang lalim. May dala silang pulang lubid, gagawin itong gabay. Mula sa ikatlong chamber, nagsimula na silang sumisid. Mahigit 10 kilometro ang haba ng kuweba. Maraming makikitid na bahagi. Aabutin ng ilang oras ang paghahanap, lalo na kung malayo ang napuntahan ng mga bata. Alas 5 na ng umaga. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Giniginaw ang mga magulang, pero hindi sila umaalis. Naghihintay, umaasa. Pabalik na ang Navy, sigaw ng kapatid ni Prem. Agad sumalubong ang lahat, pero Navy lang ang bumalik. Akay nila ang isang sugatang kasama. Hindi namin sila makita, sigaw ng isa. May flash flood sa loob, zero visibility raw sa loob ng kuweba. Masyadong malakas ang agos, at halos wala ng espasyo para makagalaw. Nanlambot ang mga magulang. Walang magawa kundi umiyak. Kinabukasan kumalat na sa buong Thailand ang balita. Mahigit 100 ahensya ang pinakilos ng gobyerno. Dumating mismo ang minister sa lugar. Ano na ang sitwasyon, Governor? Tanong niya. Hindi pa rin makalusong ang mga diver, sagot ng gobernador. Masyadong mataas at malakas ang tubig. Kita sa mukha ng minister ang pagkainis. Hindi pa rin nila alam kung nasa ng mga bata o kung buhay pa ba sila. Dapat ililipat ka na next week, sabi ng minister. Pero mananatili ka muna hanggang matapos ito. Alam ng governor ang ibig sabihin. Kapag pumalpak ang rescue, kailangan may mananagot. Dumagsa ang mga volunteer at sibilyan. Tumulong sila sa pagpump ng tubig palabas ng kuweba. Pero may napansing problema ang isang lalaki. Umalis siya at nagtungo sa mga kabahayan. Nilapitan niya ang isang matanda. Ikaw raw ang pinaka-nakakaalam sa bundok na ito, sabi niya. Pinadala ka ba ng gobyerno? Tanong ng matanda. Hindi, sagot ng lalaki. Isa akong water engineer. Sa itaas ng gagaling ang tubig, kailangan nating hanapin ang mga butas sa lupa at ilihis ang agos. Isinama siya ng matanda sa bundok, mabato, maputik. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar na malakas ang agos ng tubig. Pumapasok ito sa isang butas sa lupa. Marami pang ganyan, sabi ng matanda. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, tinawagan ni John si Rick. Pareho silang volunteer sa British Cave Rescue Council. Ayaw sanang sumama ni Rick. Tourist cave lang yan, sabi niya. Mukha lang, sagot ni John.
Pero kapag may baha, hindi madaanan. Ni hindi nga ako mahilig sa mga bata, bulong ni Rick. Pero ika-6 na araw mula nang matrap ang mga bata, magkasamang dumating ang dalawa. Napakarami ng tao sa lugar. Mga volunteers mula sa iba't ibang bansa. Nagbihis sila at agad dumiretso sa kuweba. Pero hinarang ng Navy. Hindi sila magkaintindihan. Magkaiba ang lengguwahe. Dumating ang kaibigan nilang si Vern, kasama ang kapitan. "Sir, tingnan mo sila, mga amateur. Hindi sila tatagal sa loob," sabi ng isang Navy. Pinatawag sila ng governor. Nakapag-rescue na sila sa iba't ibang lugar, paliwanag ni Vern. Nag-alinlangan ang kapitan. Delikado. Masamang imahe kapag may foreigner na mamatay. "May mga batang nasa loob," biglang sabi ni John. "At wala kaming balak mamatay," dagdag ni Rick. Sa huli, pumayag ang Navy. Sa loob ng kuweba, parang umuulan. Walang tigil ang patak ng tubig. Hirap na ring gumalaw ang mga pump crew. Tumaataas ang tubig, babala ng isang volunteer. Pero sina John, lalo pang sumisid. Sinundan nila ang lubid ng Navy. Lumangoy sila sa mas makipot na daan. Matutulis ang bato. Nasa stalactite tunnel na sila. 900 metro mula sa bunganga. Patuloy sa paglangoy ang dalawa. Bawal tumigil, bawal mapagod. Makalipas ang 4 na oras, narating nila ang T-junction. 1,600 metro ang layo mula sa bunganga. Tahimik, walang bakas ng mga bata. Sumenyas si Rick na magpatuloy pa. Pero biglang gumuho ang mga bato. Dumagsa ang tubig. Halos matangay sila ng agos. "Kailangan na nating bumalik," sabi ni John. Habang palabas, may nakita silang volunteer na stranded sa tumataas na tubig. Nagpaiwan si John at ipinahiram ang gamit. Si Rick ang umakay palabas. Sa gitna ng paglangoy, nagpanik ang lalaki. Tinanggal ang oxygen. Nagpumiglas. Sa huli, nailabas din siya pero duguan. Pagbalik nila, sinalubong sila ni Captain Arnott. "Gaano kalayo ang narating nyo?" tanong niya. "T-junction," sagot ni John. Hindi humanga ang kapitan. "Ganon din ang narating ng team ko," sabi niya. Kinabukasan, kahit umuulan, gustong bumalik ni Rick sa kuweba at sumubok ulit. Pero hindi na sila pinayagan ng gobernador. Ayon sa Navy, mas mabuting hintayin muna ang pagtila ng ulan. 8 araw nang natrap sa loob ang mga bata. Umakyat sa bundok ang governor. Abala ang mga taga-baryo roon sa pangunguna ng water engineer. Isa-isang hinaharangan ang mga sinkhole. "Sir, walang kwenta ang mga pump. Nasa ilalim ang kuweba, patuloy na babagsak ang tubig galing itaas," diretsong sabi ng engineer. "Mapipigilan mo ba?" tanong ng gobernador. "Sinusubukan namin pero may kapalit." Nagpunta sila sa palayan, ipinaliwanag ang plano sa mga magsasaka. Ililihis ang tubig mula sa bundok, palayo sa kuweba, pero papunta sa bagong tanim nilang palay. "Maililigtas ba nito ang mga bata?" tanong ng leader. "Wala akong maipapangako," sagot ng engineer. "Pero mabibigyan natin sila ng tsansa." Nagkatinginan ang mga magsasaka. "Sige," sabi nila. Para sa mga bata, 10 araw, bahagyang tumila ang ulan. Tinanong ng gobernador kung kailan makakapasok ulit ang Navy. "Kinabukasan pa," sagot nila. Tinuro ng governor sina John, nakahanda na. "Gawin natin silang scout," mungkahi ng gobernador. Pagkalipas ng 4 na oras, naabot muli ni John ang T-junction. Idinugtong ang bagong lubid at nagpatuloy sa paglangoy, lalo pang sumikip ang daan. Itinulak ni Rick ang mga bato para makalusot sila. Dumating sila sa Pattaya Beach, mas malawak na bahagi ng kuweba. Inaasahan ng lahat na narito ang mga bata. Pero wala. Paulit-ulit na tumawag si John. Walang sumagot. "Tumuloy pa tayo pakaliwa," sabi ni Rick. Mas humirap ang daan. Mahigit 6 na oras na silang lumalangoy. Paubos na ang lubid hanggang sa may nakita silang ilaw. Narito sila, bulong ni Rick. Hindi makapaniwala. Buong akala niya mga katawan lang ang mahahanap nila. Dahan-dahang lumapit ang mga bata. Payat, marurumi, pero buhay. Nagpapasalamat na agad sila. Kinuhanan sila ng video ni John. Si Arm, ang team captain, ang nakipag-usap sa Ingles. "Ilan kayo?" tanong ni John. 13. Ibig sabihin, buhay silang lahat. "Makakalabas na ba kami?" Sandaling nagkatinginan ang mga diver. "Hindi pa," sagot ni John. "Pero babalik kami." Isa-isang kinuhanan ng video ang mga bata. Tinuruan pala sila ng coach na mag-meditate. Nang siya ang humarap sa camera, paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinisisi ang sarili. Pero pinigilan siya ng mga bata. "Hindi totoo yan," sabi nila. "Tinulungan mo kami, coach." Napansin ni Rick ang tila tunnel sa likod nila. Mababaw pa. Sarado ang dulo. "Naghuhukay kami," sabi sa kanya ni Prem. "Magaling kayo," tanging nasabi ni Rick. Alam niyang walang patutunguhan yon. Pero di niya mapigilang humanga. Nagpaalam na ang dalawa. Muling nilangoy ang mahabang daan pabalik. Nagdiwang ang mga tao sa dala nilang balita. Walang pagsidla ng tuwa at pasasalamat ng mga magulang. Sinalubong ng sigawan at palakpakan ng dalawa, pero hindi sila masaya. Nang humarap sila sa gobernador, may isang tanong si Rick. "Ano ang sasabihin namin sa media?" Diretso ang tingin niya. "Nahanap namin ang mga bata. Tapos,
Papanoorin na lang natin silang mamatay? Sinubukan siyang pigilan ni John, pero nanaig ang emosyon. Sinasabi ko lang ang totoo, gate ni Rick. Noong nirescue namin ang volunteer nyo, muntik na siyang mamatay at napakalapit lang noon. Kung palalanguyin nyo ang mga batang yon, mga bangkay lang ang ilalabas nyo. Sa Chamber 9, natagpuan ang mga bata, 2.5 kilometro mula sa labasan. Kahit gusto nila, wala silang nakikitang ligtas na paraan. 11 araw. Sa loob ng kuweba, nagising ang coach. May umiiyak na bata. Nilapitan niya si Chai at pinatahan. Paano kung hindi na sila bumalik? Tanong ni Arm. Babalik sila, kalmadong sagot ng coach. Kapag handa na sila. At kailangan, handa rin tayo. Itinuro ni Rick sa Navy kung nasaan ang mga bata. At kung gaano kahirap ang daraanan. Kakayanin namin, sabi ng kapitan. Para sa mga bata. Sa una, maayos ang paglusong ng Navy. Pero sa huling tunnel, naipit ang isa. Hindi makagalaw, nataranta. Bumalik ang kasama niya. Hinila siya hanggang sa makawala sa mga bato. Sa wakas, narating nila ang mga bata. Matitibay ang mga batang to, papuri ng isang diver. Napangiti niya ang mga bata sa kabila ng sitwasyon. Binigyan sila ng diver ng kaunting pagkain. Lumapit ang isang doktor para suriin sila. Pero may masamang balita. 16% na lang ang oxygen sa loob, masyadong mababa. At may isa pang problema. Isa lang sa atin ang makakabalik, sabi ng isang Navy matapos i-check ang air tanks nila. Paubos na lahat. Bumalik ka, sabi ng doktor. I-report mo na malapit na sa red zone ang oxygen. Hindi na lang tubig, pati oras kalaban na nila. 12 araw. Narating na ng Navy ang mga bata, anunsyo ng gobernador. Naghahanda na kami sa susunod na hakbang. Nagdiwang ang mga magulang. Maliban kay Buahom, kinagabihan, nilapitan niya ulit ang governor. Malamig sa loob, madilim, walang pagkain. Hanggang kailan sila maghihintay? Kailan niyo sila ilalabas? Sinubukan siyang pakalmahin ng gobernador. Naiintindihan kita? Paano? Putol ni Buahom. Anak mo ba ang mamamatay? Nakita ito ng mga British diver. Kailangan may makaisip ng paraan, sabi ni John. Tahimik si Rick. May ideya siyang naiisip. Isang kabaliwan. Mas mabuti na ang kabaliwan kaysa wala, sabi ni John. Tatawagan natin si Harry, sagot ni Rick. Naintindihan ni John ang ibig sabihin. Isa kang henyo. O baliw lang talaga, sagot ni Rick. Si Dr. Harris, isang rescue diver, at eksperto sa anesthesia. Bukod kay Harry, tinawagan din nila ang ibang kasamahang diver, sina Jason at Chris. 14 na araw. Dumating ang dalawa. Nag-volunteer na maghatid ng pagkain. Bantayan mo si Chris, bilin ni Rick kay Jason. Ito ang pinakabata sa kanila, pero mahuhusay silang lahat. Narating nila ang mga bata, inabot ang pagkain, at mga sulat mula sa magulang. Naiyak ang coach habang binabasa ang mga ito. Akala ko sisisihin nila ako, pero nagpapasalamat sila. Kinagabihan, dumating si Harry. Nang marinig niya ang plano, hindi pwede, illegal yan, at sobrang delikado. Hindi nila mapilit si Harry. Hindi siya papayag na sa kamay niya mismo mamamatay ang mga bata. 15 araw, patuloy ang pagbaba ng oxygen sa loob ng kuweba. Isang malapit na kaibigan sa Navy ni Captain Arnott ang nag-volunteer. Magdadala siya ng mga damit panlangoy para sa mga bata. Bit-bit ni Saman ang malaking sako papasok ng kuweba. Lumusong siya kasama ang ilan pang diver. Pero sa stalactite tunnel, sumabit ang tangke ni Saman sa lubid. Naiwan siya ng mga kasama. Napilitan siyang tanggalin muna ang tangke. Doon tumama ang tube sa bato. Tumagas ang hangin. Nang maayos niya ito, halos ubos na ang oxygen. Agad siyang lumangoy pabalik, pero masyado pa siyang malayo. Hindi napigilan ni Captain Arnott ang pag-iyak nang makita ang walang buhay na katawan ng kaibigan. Nagluksa ang buong Thailand. Isang matapang na diver ang nawala at may isang katotohanang mas lalong luminaw kung ang isang veterano hindi nakaligtas. Paano pa ang mga bata? Sobrang dismayado si John. Bilang ama, ramdam niya ang takot at ang sakit. Hindi na rin nakatiis si Harry. Kinausap niya si Rick. Kung may tamang backup tayo, siguro 2 o 3 bata ang may tsansang mabuhay. Mahigit 5 oras ang dive. Kailangan silang turukan ulit sa kalagitnaan. Kahit may mask, maaari pa rin silang mabulunan sa sariling laway. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko ito, dagdag ni Harry. Dahil may namatay na, sagot ni Rick. At dahil kaunti na lang ang oras ng mga batang iyon, ipinaliwanag nila ang plano sa gobernador. Gaano ito kaligtas? Tanong niya. Napailing si Harry. Wala pang nakakasubok nito. Sa teorya, posible, paliwanag niya. Pero gagamit tayo ng anesthesia at hindi natin sila mamomonitor pagkatapos. Kapag napasobra, hihinto ang paghinga. Kapag kulang,
magigising sila sa gitna at malulunod. So, seryosong tanong ng gobernador, may inaasahan kayong hindi makakaligtas? Tumango si Harry. Walang dapat makaalam ng gagawin nyo, huling bilin ng gobernador. Gawin nyo ang lahat, at kung mabigo kayo, akin ang sisi. Ika-16 na araw. Sa bundok, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga dam. Mas mabilis nating matapos, mas maraming oras ang mabibigay natin sa mga bata, sabi ng water engineer. Malaking tulong ang ginagawa nila. Pero kapag naunahan sila ng habagat, malulunod ang mga bata. Pinaalis ng pulis ang media sa paligid ng kuweba. Para hindi nila makita ang mga lalabas na katawan, bulong ni Chris. Pagbaba ni John mula sa sasakyan, agad siyang nilapitan ni Buahom. Iniabot nito ang mga Lucky Charm na pinabasbasan niya. Para sa inyo, para sa mga bata. Nagpasalamat si John at hinabol si Rick. Iniabot ang isang piraso. Hindi ako naniniwala sa swerte, tanggi ni Rick. Kunin mo na, nanonood siya, pilit ni John. Napilitan si Rick na ibulsa ito. Napangiti si Buahom, puno ng pag-asa. Naghanda na ang 5 diver, sina John, Rick, Chris, Jason, at si Harry. Tinuruan sila kung paano magturok ng ketamine. Maya-maya pa, oras na para lumusong. Mag-aabang sa kanila ang Navy at mga medic. Kinamayan ni Captain Arnold sina John at Rick. Buo ang tiwala. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa Chamber 5, kalahati na ng biyahe. Mas mataas ang bubong dito. May mga ilaw na ikinabit ang Navy. May mga spare tank dito para sa mga bata, turo ni Rick. Nagpaiwan ang ilang diver bilang backup. Pagdating sa Pattaya Beach, nagpaiwan na rin si Rick. Kapag nakatawid ang unang bata, pupuntahan ko kayo at magbibigay ng update. Kailangan nilang siguraduhin na gagana ang plano bago ilagay sa panganib ang iba. Nagpatuloy ang 4 na diver sa pinakamahirap na bahagi. Di nagtagal, narating nila ang mga bata. Ilalabas na namin kayo, paliwanag ni John. 4 muna. Nagyakapan ang mga bata. Biglang nagkaroon ng lakas. Isinuot nila ang Lucky Charm na padala ni Buahom. Bilang pinakabata, pinauna ng coach si Chai, ang anak ni Buahom. Pero nang isukat sa kanya ang mask, masyadong maluwag. Hahanap kami ng sakto sayo, pangako ni John. Ibang bata muna ang inihanda. Pinainom ang bata ng gamot. Sinuotan ng wetsuit. Kinabitan ng harness. Habang tumatagal, mas tumitindi ang kaba. Malapit ka nang makauwi. Pagpapakalma ng Navy, kinalong siya ni Harry. Pinatalikod ang ibang bata para hindi makita. Maswerte ka, sabi ni Harry. Si Jason ang maghahatid sa'yo. Number 1 diver yan sa buong mundo. Mabilis na itinurok ang ketamine. Agad nawalan ng malay ang bata. Kinabitan siya ng kagamitan at idinapa sa tubig. Sinilip ni John mula sa ilalim kung humihinga pa ang bata. Nang masigurado, itinali ang mga kamay at paa. Lumusong na si Jason, hila-hila ang bata. Maingat siyang dumaan sa tunnel, isang kamay sa bata, isa sa lubid. Narating nila si Rick. Maayos ang paghinga, sabi ni Jason. Nakahinga ng maluwag si Rick. Akala niya, wala silang tsansa. Maya-maya pa, oras na para lumusong ulit. Samantala, inihahanda na ni Harry ang susunod na bata. Siya ang maghahatid sa'yo, sabay turo kay John. Number 1 diver yan sa buong mundo. Pero hindi pa nakabalik si Rick. Napaaga ang pagturok sa bata. Humingi ng tawad si Harry. Wala na silang oras. Isinabak na agad ang bata. Pero sa tunnel, tila nagigising ito. Agad siyang iniangat ni John. Inilabas ang syringe, pero nabitiwan niya ito. Nag-dive si John. Kinapa ang ilalim ng tubig. Sa wakas, nakuha niya ang syringe. Mabilis siyang umahon. Hingal, nanginginig, gising na ang bata, agad niya itong tinurukan. Nang makitang tulog na ulit ang bata, muling lumusong ang diver. Maingat pero nagmamadali. Dinala niya sa Chamber 5. Tinurukan doon ng isa pang dose ng mga backup diver. Maayos naman ang bata, pero tuwing nilulubog sa tubig, tumitigil ang paghinga. Hinawakan ni John ang mukha ng bata. Huminga ka, bulong niya. Lumayo siya sandali, pinakakalma ang sarili. Ayaw niyang mabigo. Sa wakas, humihinga na ito sa ilalim ng tubig. Muli silang lumusong. Kasunod ni John, bitbit ni na Chris at Rick ang 2 pang bata. Pagdating sa bunganga ng kuweba, mabilis silang sinalubong ng rescuers. Kinabitan agad ng oxygen ang mga bata, diretso sa ambulansya. Tinakpan ng malalaking payong para walang makakita. Kahit ang mga magulang, hindi pinayagang malaman kung sino na ang nailigtas. Wala silang magawa kundi maghintay hanggang matapos ang operasyon. Nang makalabas si Harry, agad siyang humingi ng update sa medic. 4 out of 4, doktor, sagot nito. 4 na ano? Kabadong tanong ni Harry. Lahat maayos ang kalagayan, ngumiti ang medic. At doon lang, nakahinga ng maluwag si Harry. Hindi biro ang takot at hirap na pinagdaanan nila sa araw na yon. Si John, hindi pa rin makarecover. Tahimik lang siyang nakikinig. Pinupuri sila sa TV. Pero imbes na ginhawa, mas ramdam nila ang pressure. Kahapon, sabi ni Rick, sabi natin, kahit isa lang ang mailabas, bayanin na tayo. Sandaling tumahimik. Pero ngayon, dagdag niya, kapag may isa sa kanilang namatay, hindi na niya tinapos.
Naiintindihan na ni John, lalong bumigat ang tensyon, 17 araw. Pareho pa rin ang linya ni Harry sa bawat bata. Huwag kang matakot dahil ang maghahatid sa'yo, ang number 1 diver. Nagpatuloy ang rescue, paulit-ulit na proseso, walang katapusang paglangoy, dobleng ingat, isang maling galaw, katumbas ay buhay. Tagumpay na nailabas ang 5 bata sa ikalawang round ng rescue. Pero sa huling araw, darating ang pinakamalaking pagsubok. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, 18 araw. Siguradong mas mataas na ang tubig, nag-aalalang sabi ni Chris. Makakatawid ba tayo? Hindi pwedeng ngayon pa tayo susuko, matapang na sagot ni Jason. Mamatay ka sa kuweba kung gusto mo, Jason. Kung hindi ko siguradong makakalabas ako, hindi ako papasok, sagot ni Rick. Walang tigil ang ulan, lubog na sa baha ang mga palayan dahil sa nilihis na tubig. Pero sa bundok, tuloy pa rin ang mga volunteer. May 3 pang sinkhole sa silangan, sigaw ng water engineer. Mas kailangan sila ng mga bata ngayon. Sa loob ng kuweba, hinayaan nilang si Rick ang magdesisyon. Pinagmasdan niya ang tubig. Okay, kailangan nating bilisan. Agad kumilos ang lahat. Napangiti si Chai nang makita sila. Isinuot ang bagong mask. Pero medyo maluwag pa rin. Pwedeng pasukan ng tubig. Si Chris ang maghahatid. Kahit anong ayos, hindi talaga sumasara ang mask ni Chai. Wala na tayong oras, desisyon ni Jason. Hahawakan ko na lang? Mas delikado. Pero kailangan. Sa wakas, ang coach na lang ang naiwan. Nakalabas ba silang ligtas? Nang hihina niyang tanong. Tumango ang mga rescuer. Pero marami pang pagsubok bago tuluyang makalabas. Si Chris nakapasok na sa madilim na tunnel. Masikip. Maraming bato. Sandali niyang chinek ang bata. At doon, nabitiwan niya ang lubid. Sinubukan niyang abutin. Pero huli na. Tinangay sila ng agos. Nagpanik si Chris. Mahigpit ang kapit sa bata. Wala siyang makita. Walang direksyon. Sa desperasyon, kinapa niya ang sahig. May nahawakan siyang kable ng ilaw. Wala na siyang ibang choice. Sinundan niya ito. Nakarating sila sa susunod na chamber. Pero wala roon ang mga backup diver. Naghanda na ring sumunod si Harry at ang natitirang Navy. Tandaan niyo, mas malakas na ang agos ngayon. Paalala niya sa mga ito. Samantala, nahihirapan si Jason na itawid si Chai. Naipit sila sa masikip na tunnel. Napilitan siyang alisin ang hawak sa mask ng bata para maitulak ito. Maya-maya, tagumpay rin silang nakalabas. Pero si Chris, wala pa rin. Naabutan siya ni Rick sa chamber. Inihiga nito ang dalang bata sa bato. Buhay pa ba siya? Tanong ni Rick. Oo, tarantang sagot ni Chris. Nabitiwan ko ang lubid kanina. Hindi ko alam kung nasa na ako. Halatang nagpapanik pa rin ito. Nasa chamber 4 ka? Magaling, puri ni Rick. Hintayin mo si Harry. Makinig ka sa sasabihin niya, payo nito. Hindi siya makakatulong dahil hawak niya pa rin ang coach. Napahilamos si Chris. Sinunod niya ang mga bilin ni Rick. Pataas na ang tubig. Nahihirapan ng lumangoy ang mga nahuling Navy. Maya-maya pa, nakita ni Harry sina Chris. Agad siyang nilapitan. Gusto mo bang ako na ang humawak sa kanya? Tanong ni Harry. Hindi, ako ang dapat gumawa, sagot ni Chris. Pero kita niyang natatakot ito. Hindi pa nakaka-recover sa nangyari. Naitawid mo na siya sa pinakamahirap na bahagi, paninigurado ni Harry. Kabadong naghihintay sina John sa 2 pang kasama. Hanggang sa natanaw na nila ang mga flashlight. Agad tumalon ang 3 para salubungin sila. Lumabas si Harry, dala ang bata. Matindi ang kaba nang hindi nila makita ang isang kasama sa likod. Hanggang sa lumabas si Chris. Pagod, pero buhay. Agad siyang pinuri ng mga kasama. Tagumpay nilang nailabas ang mga bata. Pero hindi lahat masaya. Nakatanaw pa rin si Captain Arnold sa loob ng kuweba. Nagdarasal. Hinihintay ang mga kasamahan. Sumasabog na ang mga pump sa sobrang lakas ng agos. Lahat kayo lumabas na. Wala ng oras. Masyado ng delikado. Ngunit natanaw ng kapitan ang mga ilaw sa tubig. Mabilis silang tumalon para tulungan ang mga kasama. Sugatan, pero nakaligtas ang mga ito. Napuno ng sigawan at palakpakan ng kuweba. Ganoon din ang bundok. At ang bawat sulok ng Thailand, umaagos ang mga luha, hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Isang pambihirang pagkakataon ng pagkakaisa. Mahigit 5,000 tao mula sa 17 bansa ang nagtulong-tulong para sagipin ang 13 buhay. At sabay-sabay pinuntahan ng mga magulang ang kanilang mga anak na nagpapagaling sa ospital. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.